Sa banal, sakdal at napakamakapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na buhay, na walang iba kung hindi ang Panginoong Hesu Kristo, kami po mula sa Los Angeles, California, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bumabati po sa inyong lahat ng kapayapaan. Tayo po ay magpapasimula na, mga kapatid. Awitin po natin ang bilang 13 sa atin pong mga imnaryo. Gumising kang natutulog, magbangon sa mga patay, liliwanagan kaniya kung sa Diyos ay pasakop. Pumasok, gumawa, umasa't maglingkod, maliligtas, maliligtas, kung sa Diyos ay pasakop. Bukas ay huwag ipaghambog, ang buhay mo ay marupok, tulad sa singaw lilitaw. Ngayon ay pumasok, pumasok, gumawa, umasa't maglingkod, maliligtas, maliligtas, kung sa Diyos ay pasakop. Si Kristo ay dumarating, ganti niya'y sa atin, banal niya'y bubuhayin, sa may lilingkolin. Pumasok, pumasok, gumawa, umasa't maglingkod, maliligtas, maliligtas, kung sa Diyos ay pasakop. Mga tanday namamalas, sama kay nagliliwanag, lindol, gutom, mga hirap, ngayon'y nagaganap. Pumasok, pumasok, gumawa, umasa't maglingkod, maliligtas, maliligtas, kung sa Diyos ay pasakop.
ating Panginoon Diyos na nag-iisang buhay na Diyos, na ating Panginoong Heso Kristo, awitin po natin ang numero 119 sa atin pong mga imnaryo. Kung ating namasdan lahat ng katuparan, mga handang hinuhulan, tayo'y maghanda naman ng gawang kabanalan sa ating mga kabuhayan. Darating na si Jesus, mundo ay matatapos ang lahat niyang utos, tuparin nating lubos, nang tayo'y maligtas sa salot. Yayamang wawakasan ang mundong kabilugan, at tayo'y kanyang hukuman. Tayo'y umasa naman, ililigtas na tunay ni Kristo Jesus na marangal. Darating na si Jesus, mundo ay matatapos ang lahat niyang utos, tuparin nating lubos, nang tayo'y maligtas sa salot. Doon sa bayang banal, wala nang kalungkutan, wala nang hirap, kalungkutan, wala nang apis lumay, wala nang panambitan, kundi pawang kaligayahan. Darating na si Jesus, mundo ay matatapos ang lahat niyang utos, tuparin nating lubos, nang tayo'y maligtas sa salot. Atin pong patuloy na purihin, sambahin at luwalhatiin ang nag-iisang Diyos na buhay. Walang iba kung hindi ang Panginoong Heso Kristo. Huling awit, mga kapatid, 146 sa atin pong mga imnaryo. Magtumibay sa Iglesia ng Diyos, kay Kristo
Manalig ka sa aral ni Jesus at sikapan mong iyong matalos. Aral niya na luhang mairog. Iko'y ang ko. Isulat mo sa iyong dibdib. Itanglaw mo sa iyong isip ang aral niya, ang siya mong ibig. Ligtas sa panganib, tumiwala sa katotohanan. Aral ni Jesus ang papanubay. Diyos sa atin ang mag-aakay. Ligtas tayong anan. Isulat mo sa iyong dibdib. Itanglaw mo sa iyong isip ang aral niya, ang siya mong ibig. Ligtas sa panganib. Hina Diyos ng langit samba.
nagupuin. Alin ang mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Heso Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Mga minamahal, mga iginagalang, mga pinagpipitaganan po naming mga una na nga po, ang pagliligtas kinakailangang magpasimula sa ating mga sariling kaluluwa, sa ating mga kabiyak, mga anak, mga manugang, mga apo at mga mahal natin sa buhay. Charity must always begins at home. Binabati natin ang lahat ng ating sariling mga sambahayan. Katulad po ng ipinaliwanag sa atin ng Panginoong Heso Kristo, hindi ako nagkatawan tao o naparito, kundi upang hanapin ko ang mga nawawalang tupa sa bahay ni Israel. Talaga pong ang pinaka dahilan ng pagkakatawan tao ng Diyos ay upang hanapin niya ang kanyang mga nawawalang mga anak. Yung mga anak niya na napalayo sa kanyang bahay o sa kanyang bayan na Israel. Itong mga Israelita sa laman noong araw, napawalay po sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya nga po siya ay nagkatawan tao, at nang siya nga po'y magkatawan tao, tumawag ng 12 alagad, pinagbilinan ang 12 apostol na hanapin nila ang nawawalang
walang tupa sa bahay ni Israel at huwag silang lalabas sa mga hintil kung hindi hanapin nila ang kanyang mga anak sa bansa ng Israel. At naliwanagan po natin na tagpuan ng Panginoong Hesus ang kanyang mga nawawalang tupa, ipinakita sa pangitain kay Juan Apostol na siya ring sumulat ng Apokalipsis sa kanyang Kapitulo 7, versikulo 4, at nakita ko ang bilang ng mga natatakan sa angka ni Israel, 144,000, 12,000 sa bawat isang angkan, 12 angkan, kaya po 144,000. At kung ano po ang itinata, katulad sa mga literal na mga tupa, tinatatakan po ng may-ari, sinusunog sa balat, ang tatak na nagpapatunay kung sino ang may-ari ng mga tupa sa Israel. Sa Apokalipsis 14:1, nakita ko ang mga tupa, 144,000 na natatakan ng pangalan ng Kordero, Kristo Jesus, at ng Ama, Diyos. Na kung liliwanagin po, ang nagpabautismo sa bahay ni Israel, 144,000, nakatitiyak na papanhik sa langit sa ikalawang pagparito. At nang matagpuan na po ang kanyang mga tupa na nawagli, isinugo na ng Panginoong Hesus, tinawag na niya sa daang Damasco si Saulo, na sumisigal po ang galit laban sa iglesia, pinagpapapatay niya ang mga iglesia ng Diyos, ang mga tupa ng Diyos. Dadapwat pinaunawaan siya at sinabi kay Saulo, isinusugo kita sa kahintilan upang alisin mo sila sa kamay ni Satanas, alisin mo sila sa kadiliman, at dalhin mo sa aking kagilagilalas na kaliwanagan. Nang matapos na po ang misyon ng Panginoong Hesus sa bansa ng Israel, dumating na ang panahon sa mga hintil, na ang wika nga ni Apostol Pablo mismo, nang dahil sa pagkawalay ng kanyang sariling bayan, sa pagkadapa ng mga Israelita, ibinangon ng Diyos ang kaligtasan sa mga hintil, na hindi niya bayan, walang pag-asa, walang Diyos sa sanglibutan, walang buhay na walang hanggan. Datapwat, ipinaabot sa atin mga kapatid upang tayo man, lalo na nga sa huling araw, magkaroon tayo ng tinatawag na pag-asa sa buhay na walang hanggan. At kung ano po ang itinatak sa mga nasa kahintilan, bawat tinatawag sa aking pangalan at sa aking nilikha, ang pangalan ng Panginoon, Deus Diyos, 5:27 ng Amos, at ang pangalang ginawa, Kristo Jesus, Aklat ng mga Gawa 2:36, napakaliwanag po, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang mga Israelita, tinawag niya sa kanyang pangalan na Deus Diyos, Israel, Prinsipe ng Diyos, at nang siya po, dalawin niya tayo sa kahintilan, ikinapit na niya ang pangalang nilalang niya. Bukod sa Deus Diyos, ang ginawa niyang pangalang Kristo Jesus. Mga kapatid, ikinapit sa atin para patunayan na tayo man sa huling araw, kahit na hindi tayo mga Israelita tayo sa Espiritu. Sa umaga nito, ihanda na natin ang ating mga puso, ang ating mga kaluluwa. Tayo na inabutan ng mga huling kapanahunan. Ipakita natin sa Diyos na hindi tayo bumibitaw. Hindi tayo umaalis sa kanyang pagkukupkup.
Masisimulan nating awitan muli ang Panginoon ng isang maiklit may espiritong awitin. Awitin po natin ang ika-3 estrofa at koro po lamang ng numero 25 sa ating mga himnalyo. At sa ating paninagtuhod, ikitiklop natin ang ating mga tuhod. Tatayo tayo mga kapatid. 25 sa ating pong mga himnalyo. Magalak tayo. Yung lahat at mga pasalamat at tayo'y iniligtas sa lahat ng bagabag. Umawi sa Kanya, magsaya lahat. At tayo'y mga magalak sa Diyos, umibig na wagas at sa ligtas. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha kapong kagalang-galang. Ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan. Nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinaka-makapangyarihan ka po sa lahat. Ama na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, sagana ka sa kagandahan ng iyong mga kalooban. Napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya. Ngunit ikaw po ang Diyos na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Ama, na ikaw po ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ni Jacob at ng iyong bayang Israel, ng kani-kanilang mga kapanahunan, ikaw rin po ang Diyos na pinaglingkuran at pinagtapatan ng aming mga minamahal na mga magulang hanggang kanilang mga kamatayan. Sa banal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, masusumpungan mo po muli kaming lahat. Una na nga po dito sa iyong dampang tahanan sa Los Angeles, California, maging sa tahanan ng lahat ng aming mga anak, mga manugang, mga apo at mga mahal sa buhay, sa tahanan ng mga kaibigang ibinigay mo sa amin, na nakikinig at nakikipag-aral ng iyong mga banal na salita na lipos ng espiritu at ng buhay. Higit na nga pong matutunghan mo ang paniniklop tuhod sa iyong banal na pangalang Kristo Jesus, ng lahat ng iyong mga tunay na mananamba sa espiritu mo po at sa iyong katotohanan, na nagsisipangalat po sa iba't ibang dako nitong napakagulo at mandarayang sanglibutan. Panginoon po naming Jesus, pagkatapos po, magpailang lang kami sa iyong banal na kaharian, ng amin pong mga sama-samang tinig ng pag-aawitan, bagaman hindi po marilag sa iyong pandinig ang aming mga tinig, nanggaling po sa kaibuturan ng aming mga puso, ipinailang lang namin sa iyong banal na kaitaasan
sinasampalataya na naming tinatanggap mo po na katulad sa isang masarap na samyo sa iyong banal na kaitaasan. Panginoon po naming Jesus, damahin mo po sa aming mga puso ang aming mga tao sa puso't walang katapusan po naming mga pagpapasalamat. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Ang mga araw na nagdaan, nilipos mo po ng buhay para sa bawat isa sa amin. Pinakain mo po kami, Ama, dinamtan, pinalakas, pinagaling ang aming mga pangangatawan. Hindi mo kami itinulot sa biglang kamatayan, sa mabibigat na karamdaman, sa kamay po ng hostisya at sa lahat ng nangakaumang na mga kapanganiban. At bagaman kami man, karaniwang mga taong dinapuan din ng sari-saring mga luha, kalumbayan at mga pagsubok, maging mga mabibigat na mga karamdaman, ipinagpapasalamat namin sa iyo, Panginoon, sa bawat araw at sa bawat gabi, na kami tumatawag at gumagambala sa iyo. Nagpaparanas ka po sa amin, dinadalaw mo kami, Panginoon, hinihipo mo ang aming pangangatawan, pinalalakas mo kami't pinagagaling, at hanggang ngayon, Panginoon, lalo na ngang tinatanaw naming napakalaking utang na loob, lalo mong ipinaliliwanag sa amin, pinatitibay sa amin, ang hiwaga ng iyong kaharian sa langit, na hindi mo ipinaliliwanag sa maraming mga tao ng sanglibutan. Sa amin po, Panginoon, tuluyan mong dinaragdagan, pinatitibay ang aming pananampalataya sa iyo, na minsan lamang ibinigay mo po sa aming mga hiram na buhay. Panginoon po naming Jesus, sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan, sa Espiritu mo po't sa iyong kagilagilalas na mga kaliwanagan. Ama, hayag sa iyo kung paanong ginugol namin ang mga araw na nagdaan. Mga aba at mga hamak na mga tao po lamang kami. Wala pang nakakaabot sa sino man sa amin sa iyong banal na kaluwalhatian. Magkagayon man, Panginoon, ituring mo na lamang po mga kabiglaanan, kamangmangan at taglay ng mahihigpit na mga pangangailangan at kagipitan lamang ng iyong mga alipin. Lalo na nga po ng maraming mga mahal namin sa buhay, mga kaibigan at kapatirang nasa kanila pang mga mura at mga batang kaisipan. Ama naming Diyos, kami po ang naniniklohod at dumadalangin patungkol sa kanilang lahat. Patawarin mo po kami, Ama, sa lahat po ng aming mga nagawang mga kasalanan. Amen. Ama, ipinagpapasalamat din namin sa iyo. Hanggang ngayon, hindi mo rin pinababayaan, hindi mo rin pinagkukulangan, patuloy mo pa rin pinalalakas, pinagagaling, pinagkakalooban ng magagandang kapalaran ang bawat isa sa aming mga kabiyak, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Salamat sa iyo, patuloy mo pa rin iniingatan sina Emmanuel, si Bobby, si Noel, si Ruth at si Joel, maging si Theophilo, si Rosemary, si Flor, si Irene, si Cheche at si Malu, si JC, si BJ, JR at John Macho, si Paul Noren at Sarah, si Micah, si Laika, si Joshua, si Rebecca at Kay. At amin pong ipinapakiusap at idinadalangin, kumbaga maaari ingatan mo rin ang aming mga kapatid sa laman. Ama naming Diyos, katulad po ni ekspektasyon ni Prospero, ni Felicidad, ni Dolor, ni Eliezer at ni Neftali, ni Erlinda, ni Fe at ni Lolita, ng kani-kanilang mga kabyat at ng kani-kanilang mga anak at mga mahal sa buhay, at kung ang sino man sa aming mga kapatid sa laman patuloy pa rin nagpapadaya sa mga maling aral,
sa mga utos at mga aral na taliwas sa iyong banal na katotohanan. Kami pong kanilang mga kapatid na tinawag mo sa iyong banal na iglesia. Nakikiusap kami at humihiling at dumadalangin sa iyong pangalang Kristo Jesus. Ikaw lamang po ang makapagliligtas sa kanila. Ama naming Diyos, sana'y tipunin mo rin sila sa iyong banal na iglesia at makasama rin namin sa paglilingkod sa iyo, sa Espiritu mo po at sa iyong katotohanan. Ama Diyos, dinadalangin din namin ang maraming iba pang mga mahal namin sa buhay na napapawalay sa amin, sapagkat nangingibang bansa upang humanap ng kakainin sa araw-araw. Katulad po ni Prospero Jr., ni Chuchay, ni Pinky at ni Philip. Kahabagan mo rin po sana sila, Panginoon. Gayon din po si Enrico, si Abner, si David at Daniel Valencia, si Shannon at si Ana Lira, si Brian Guanzon, gayon din po si Jacob Gonzalez, si Lolita Bungay, si Susan Samonte, si Lenlen Buenape, si Jingjing Ilagan, si Fe at si Adora Aquino, si Pido at Victoria Manquez, si Rosemary at si Flor. Amang banal, malayo sila sa amin. Hindi namin nalalaman kung paanong sasaklolohan sila sa gitna ng pangangailangan at kagipitan. Sukat ng lagi naming ipanalangin sa iyo ang kanilang mga kalagayan. Maawat mahabag ka sa kanila, Panginoon. Huwag mo sana silang iwawalay sa iyong makapangyarihang paningin. At tulungan mo pong sa araw-araw ay mapalayo rin silang lahat sa biglang kamatay at mabibigat na karamdaman sa kamay ng hostis at sa lahat ng mga taong tampalasan. At naway tipunin mo rin sa iyong banal na kawan. Sa huling araw ay makita mong naglilingkod din kasama namin, makakapasok sa buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, hipuin mo po kaming lahat. Dagdagan mo po ang aming pananampalataya. Palakasin mo po ang pananampalataya ng maraming may kahinaan sa amin. Ibangon mo po ang nangatitisod at nangadarapa. At kaming mayroon ng mga katandaan na patuloy ng nanghihina. Naalalaman naming malapit na ang araw ng aming mga kamatayan. Ama, maawat mahabag ka sa amin. Dagdagan mo pa sana kami ng maraming taon, ng maraming kagaling at kalakasan. Huwag mo sana kaming pababayaan. Sa araw-araw, Panginoon, pagagalingin mo at daragdagan pa kami ng buhay at kagalingan. Una na nga ang iyong hamak na lingkod, ang aking kabiyak si kapatid na Rosita, ang aking mga kasama si kapatid na Prospero, si kapatid na Glenda, si kapatid na Concepcion, si Floro, si Robert at Mercedita, si Olivia at si Mirna, si Rogelio at si Expectacion. At kami po'y dumadalangin sa iyo. Sa umagang ito, ikaw nawa ang muling tumindig sa amin. Ikaw muli ang tumayo at magturo sa amin. Sana'y kasangkapanin mo ang bibig ng iyong hamak na dalawang alipin. Ikaw nawa ang kanilang maituro. Ikaw nawa ang kanilang maipakilala sa lahat. Ikaw lamang ang nag-iisa naming pastor, ang aming obispo, ang saserdote ng aming mga kaluluwa, na ikaw ang namumuno sa amin. Ikaw ang nagtuturo sa amin. Wala kaming nakikilalang sino pa mang mga tao sa ibabaw ng sanglibutan kung hindi ikaw lamang. Ama naming Diyos, sa kamay mo ipinagtatagubili namin na sa araw pong ito, kapag kami nakatanggap na ng iyong mga salita, langkapan mo po ng bis at kapangyarihan at idinadalangin din namin kami po yung babasbasan at bebendisyonan. At iyo po, Panginoon, na ipatitibayin sa amin ang iyong mga aral at amin pong ipinakikiusap na nawa sa umagang ito, kami po yung lubos na basbasan at bendisyonan. Maging ang mga bagay na hindi na po nasambitla ng iyong hamak na lingkod. Sa pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakayi kailanman. Amen. Sa umaga pong ito, ay nais ko po muna na ipaalaala sa ating mga kasama sa paglilingkod sa Diyos, na marahil po sa pananalangin
ng inyong mga alipin na katulad ng inyong hamak na lingkod, sa aming paninikluhod ay aming binabanggit lagi ang pangalan ng aming mga ating kabiyak, ang ating pangalan ng ating mga anak, mga manugang, mga apo, mga mahal sa buhay. Ito po ang ibig ng Diyos sapagkat sila po ang ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos. At katulad po sa San Juan sa 17, kung babasahin ninyo, ang wika ng Panginoon, hindi ko ipinapanalangin ang sanglibutan. Hindi po ang lahat ng tao ipinapanalangin ng Panginoong Hesus. Hindi po. Yung mga ibinigay mo sa akin, sapagkat sila ay iyo at ang akin at ang iyo ay akin. Hindi ko pinakikialaman ang ibang mga tao. Yung ibang pamilya, hindi ko iniintindihan. Ang wika, ang ibig sabihin ng Panginoon. Yung mga ibinigay mo sa akin, una na nga, charity begins at home. Sa atin mga sariling pamilya. At ang ibig po ng Panginoong Hesus, habang nananalangin si kapatid na si Rilo ninyo, halimbawa, o si kapatid na Prospero, sa sandaling binabanggit namin ang pangalan ng aming mga anak, mga manugang, mga apo, kayo rin po sa inyong sarili habang naninikluhod kayo, sinasabayan ninyo at pinakikinggan ang pananalangin namin, babanggitin ninyo ang pangalan ng inyong mga asawa, mga anak, mga manugang, mga apo. Sapagkat yun ang nagpapakilalang sila ang bigay sa atin ng Diyos. Marahil sasabihin ninyo, kapatid na si Rilo, hindi ba kalabisan na yan? Hindi ba kilala naman ng Diyos kung sino ang mga anak natin, mga asawa natin, mga manugang, mga apo? Eh yun po, kung yun ang inaakala ninyong kalabisan na, di bahala kayo sa buhay ninyo. Huwag na ninyong isa-isahin sa panalangin. Dadapwat ang pananampalataya natin sa Iglesia ng Diyos. Mga kapatid, this is an exclusive body of Christ. This is an exclusive communion between me and my God. At kung ako'y nakaluhod, kayo'y nakaluhod, meron din kayong pangungumunyon sa Diyos. Banggitin ninyo yung pangalan ng inyong mga mahal sa buhay. Mga kapatid, at tayo, wala tayong itinatago. Wala tayong kapaimbabawan. Ito po ang ibig ko lamang ipagpauna sa inyo at nalalaman ko po. Noong araw pa, mula pang sapul ako'y bata sa paglilingkod sa Diyos. Ganyan na po ang aking pananalangin. 71 na po ako sa taong ito. Wala pa pong hiniling si kapatid na si Rilo sa Diyos na hindi niya ipinagkaloob sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig ko, ang wika ni Apostol Pablo, ibig ko, kayo rin ay maging katulad ko. Kaya ibig ni kapatid na si Rilo, lahat kayo maging katulad ko, sapagkat ako tumulad. Kanino? Sa ating Panginoong Jesucristo. Magkaisa-isa tayo. Ihanda na po natin ang ating mga kaluluwa, ang ating mga pakikinig, ang ating mga banal na kasulatan. Ibinibigay ko na po sa inyo ang ating minamahal na kapatid na Prospero upang buksan ang ating napakagandang paksa. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoon, mga kapatid, muli po ay hayaan ninyong batiin ko kayo ng isang banal na kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Mga minamahal po naming mga kaibigan at mga kapatid, talastas po nating lahat na sa pangkasalukuyan ay tunay na puspos po ang nagaganap sa buong sanlibutan sa pamagitan ng tinatawag na iba't ibang uri ng media, pahayagan, radyo, telebisyon, internet, satellite, at etc. Ay sasangayon kayo sa isang katotohanang binanggit ng ating Panginoong Jesucristo bago siya pumalik sa langit, nang kanyang sabihing,
ang lahat ng kanyang mga pangangaral o ang kanyang ebanghelyo na iniwanan sa sandaigdigan ay ipangangaral sa buong sanlibutan. Amen. At kung magkagayon ang wika niya, ay darating na ang wakas. Kaya nga po mga kapatid, tunay, sasang-ayon pa rin kayo na napakarami po ngayong mga nangangaral, napakaraming relihiyon, napakaraming mga asosasyon, at kagabi po lamang ay isang nakahihindik at nakaririmarim para po sa akin nang ipinatatalasta sa telebisyon po rito sa Amerika ang kahalagahan ng isang relihiyon na walang Diyos. Sipin ninyo, pati sa telebisyon, sa lahat ng media, pinangangalandakan itong relihiyon na ito. Ano ang aking sinasabi? Yung pong tanyag na tanyag dito sa bansang Amerika na ikinalulungkot po, una tigit, ng mga lubusang nakakaunawa ng mga kahalagahan ng mga habili ng ating dakilang Diyos. Ito po yung tinatawag ditong Scientology. Wala pong Diyos ito. Puro po ito tungkol sa siyensya, puro po sa karunungan ng mga tao. Ang mga miyembro rito ay mga sikat, mga mayayaman. Pinopundahan ng kanilang asosasyon ng mga artista, ng mga kilalang tao, ng mga milyonaryo at mga bilyonaryo. Kaya nga po sa banal na kasulatan, kung bagamat sinabi ng ating dakilang Diyos na ipangangaral ang kanyang ebanghelyo sa buong sanlibutan, at sa pangkasalukuyan ay tunay na napakaraming mga relihiyon ang mga nangangaral. Isa po ang dapat nating maunawaang inihabilin ng ating dakilang Diyos. At ito nga po ay ng kanyang sabihin, makikilala ninyo ang utos, ang kanyang pangangaral, ang kanyang kalooban, kung ito'y sa Diyos o kung siya'y nagsasalita ng sa kanyang ganang sarili. Kung kanyang pinupuring kanyang sarili, kung kanyang tuwirang ipinangangalandakan ng kanyang mga katangian at hindi ang nag-iisang kapurihan at kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga po sa umagang ito ay minarapat ng Diyos at tunay mga kapatid inyong pakinggan. Ano ba ang isinasaad ng nararapat ang wika ng banal na kasulatan ay ating malalaman kung ang ating relihiyon o ang ating pananampalataya ay tunay na sinasang-ayunan o naroroon sa tinatawag na ninanasa ng Diyos. Dito po sa aklat ng 15:18, pakinggan ninyo ang isang katangian ng isang mangangaral. 15:18 po ng aklat ng San Juan, ganito po ang ating mababasa. Kung kayo'y kinapoputa ng sanlibutan, ay inyong talastas na ako muna ang kinapoputan bago kayo. Amen. Sa wikang Ingles po, if the world hate you, you know that it hated me before it hated you. Ang ibig pong sabihin, tunay, sa amin pong pangangaral at aming sinasabit ipinagsisigawan mga kapatid. Marami po kaming natatanggap na alimura. Maraming mga bulong-bulungan laban sa amin. Maraming ayaw makinig, ayaw intindihin na ang amin po namang ninanasay ang aming pagsunod sa Diyos na ipangaral ang salitang ito. Ang mga katotohanan ito, ang habili ng Diyos na ito, upang kung magkagayon kahit isa man lang na kaluluwa ay maligtas. Amen. Kaya nga po, ano po ang isang katangiang makikilala ninyo? Maliwanag po ang banal na kasulatan. Ang kanya palang mga tunay na lingkod. Ang isang katangian. Bukod sa makikita ninyong sinabi niyang ang dapat ipangaral ay ang kanyang mga salita, ang kanyang mga utos, ang kanyang mga aral, kapopuotan ang kanyang mga tunay na lingkod. Ang tanong po natin sa unang tanong, sino-sino po baga ang dito ay mga kinakausap ng ating dakilang Diyos nang ito ay masulat ni Apostol Juan? Pakinggan ninyo dito rin sa 15:16.
Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko. Pakinggan ninyo, ito na naman po ang isang katangian. Ito palang mga nangangaral, ito palang mga nagbabadya ng mga kaligtasan, ito palang nagsasalita ng mga nauukol sa Diyos ng kaligtasan, ng kaunawaan, sa dakilang lumikha. Ito pala, hindi pala pwede yung basta nakabasa ka sa Biblia, basta ikaw maituturing mong marunong ka, nag-aral ka, kaysa ikaw ay nandoon pa sa tinatawag na kapulungan ng mga taong lubusan, nagsunog ika nga ng kilay sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Iisa pala ang tuwirang sinalita at tuwirang sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo. Ano nga po yun? Simpleng-simple po. Pakinggan ninyo mga kapatid. Yung una, ang ating pinag-aaralang talata, kinapopotan ang kanyang mangangaral. Dapat itong mga mangangaral pa lang ito, iisa pa rin ang ipinahiwatig at ipinaalala ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po ang kanyang sabi? Hindi ninyo ako hinirang. Hindi tayong may gusto na mangaral. Hindi dahil sa gusto ko, nagbasa ako, nagsunog ako ng kilay. Sa pagnanasang maalaman ko ang kanyang mga kalooban. Kung hindi ang wika ng Diyos, kayo'y hinirang ko. Amen. At aking kayong inihalal. Maliban pala na ang Diyos ang tuwirang. Humatak sa iyo. Pumili sa iyo, ilagay ka sa ganyang panunungkulan. Ano po ang sabi ng banal na kasulatan? Hindi maaari, dapat mong maunawaan, ikaw muna, o ako ang humirang sa iyo. Kaya nga po kung inyong babasahin ang banal na kasulatan, natatandaan ninyo si Moses. Si Moses na isang nagpapasto lamang ng mga hayop. Si Moses na walang nalalaman. Si Moses na nang kausapin ng Diyos sa isang nagliliyab na punong kahoy. Anong sabi ni Moses? Anong sasabihin ko, Panginoon? Maging ano ang gagawin ko? Pagtatawanan ako, itatanong sa akin kung anong iyong pangalan. Dadapat anong sabi ng ating dakilang Diyos. Kung inyong nalalaman ang kasaysayan ni Moses, ilalagay ko sa bibig mo ang aking sasalitain. Kaya nga po, tandaan ninyo, pinipili ng Diyos. Hindi po yung kayong naghahangad. Amen. Porket nakabasa kayo, nagbabasa kayo, sige, alam na ninyo ang buong Biblia. Dapat kung kayo hindi hinirang ng Diyos, kung hindi kayo pinili ng Diyos, tunay, wala kayong kinabukasan sa paglilingkod sa Kanya. Anong kadahilanan? Kung bakit nga ang Diyos ang humihirang? Sa gayong mga pagkakataon, meron pong kadahilanan. At sa pagpapatuloy ng Juan 15:16, upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay maibigay niya sa inyo. Amen. Dito po muli aming sinasabi, wala po sa tao ang maglingkod. Wala po sa taong gusto na siya ay makagawa ng mga pangangaral. Wala po sa napakaraming tao na nagnanais na maglingkod sa Diyos maliban na. Tandaan ninyo na hinirang siya o pinili siya ng ating dakilang Diyos upang maging isang tunay na alagad. Amen. Kaya nga po, sa aklat ng Mateo sa 10:1, tingnan ninyo ang pagpapatotoo kung bakit hinihirang at kung ano pa ang mga kadahilanan. Sa Mateo po 10:1, pakinggan ninyo, lahat po ito Biblia. Lahat po ito binabasa po lamang natin. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang 12 alagad at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumal-dumal na espiritu upang mapalabasin nila at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit, ng lahat ng sari-saring karamdaman. Alam po ninyo, dito po sa talatang ito pinagkalooban ng kapangyarihan ang kanyang mga alagad. Paano makahihingi ng kapangyarihan ng isang alagad? Hindi po ba ang isang lingkod ng Diyos
lahat ipinagkakatiwala sa Kanya. Muli, tandaan ninyo yung nakasulat sa talata ng Santiago 5:1. Kung tayo ay mayroong hihilingin, idadalangin, ipakikiusap sa Diyos, manalangin tayo sa Kanya. At lahat ay ibibigay niya, pati yung kapangyarihan ng pagpapagaling ng lahat ng mga bagay. Maging ito man ay spiritual, maging ito man ay material na mga suliranin at kabagabagan sa buhay. Pakatandaan po natin yan. Ito po ang mga nagiging kadahilanan. Lahat ng mga kapangyarihan ay ipinagkakaloob sa isang tunad na alagad ng Diyos. Bakit? Sapagkat pinili siya mismo, hinirang siya mismo, pinagpala siya mismo, at tunay na pinapatnubayan siya ng ating dakilang Diyos sa pamagitan ng ano? Ang wika pa rin ng ating Panginoong Jesucristo, kayo ay pinagkalooban ng isang banal na espiritu na wala ang sanlibutan. Dadapat ito ay mayroong kayo na anong ibig niyang sabihin? Ito'y ang isang banal na Espiritu Santo. Meron po tayong parte. Bahid ng banal. May bahid po tayo ng banal. Yun po ang koneksyon natin sa Diyos. Yun po ang ating, kumbaga sa pangkasalukuyan na material na bagay, yun po ang ating linya sa Diyos. Dahil po rito, sa pagpapatuloy, ano po ba ang isang banal na layunin ng Panginoon? At ibinukod niya ang 12 alagad na mga apostol noong siya ay nagkatawang tao po sa lupa. Pakinggan ninyo at muli sa banal na kasulatan. Hindi po tayo magpapaliwanag kung hindi ang labi mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Sa 10:5 po ng Mateo, ang sabi po rito ay ganito. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at sila'y pinagbilinan na sinasabi, huwag kayong magsitungo sa alinmang-daan ng mga hintil, at huwag kayong magsipasok sa alinmang bayan ng mga Samaria, sa 16, kundi bagkos magsiparong kayo. Saan? Sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel. Mahal na mahal po, tanggapin natin ang ating dakilang Diyos, ang bayang Israel. Dadapat napakasakit at tunay, tumalikod pa rin po ang bansang Israel sa pagkilala sa Kanya. Kaya nga po sa pagpapatuloy ng ating tanong ay bakit po baga sa buong bansa lamang ng Israel lamang isinugo itong 12 apostol na ito ng ating Panginoong Jesucristo? Pakinggan pa rin po ninyo. Biblia por Biblia, sa Mateo pa rin po at sa 15:24, ganito po ang ating mababasa. Upang maganap ang nasusulat sa mga kasulatan. Na ano po ang nasasabi? Dadapat siya'y sumagot at sinabi, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Alam po ninyo, ang pinakapangunahing dahilan ng pagkakatawang tao ng ating dakilang Diyos ay upang hanapin po ang mga nawawalang tupa sa kanyang bahay ng Israel. At saka po lamang isinugo si Pablo sa kahintilan nang maganap na nga po na makita ang kanyang mga tupa sa Israel. Kaya nga po, bagamat ang mga apostol ay mga ordinaryong tao rin po, nakatulad din po naman natin mula sa sanlibutan, ngunit dahil sa sila'y personal na hinirang at ibinukod ng Panginoon, sila po ay hindi mga taga-sanlibutan. Wala na po kayong nabasa sa mga hinirang ng Diyos na nagbanggit ng mga material na bagay sa kanilang mga panunulat. At sa isang bahagi ng pagsasalaysay ni Apostol Pablo, maging sa kanyang paghahanap buhay, sinabi niya, ang mga kamay na ito ang nagbibigay ng mga kinakailangan niya sa pang-araw-araw. Ang ibig sabihin, si Apostol Pablo po, kung bagamat nangangaral, patuloy siya sa pagtatrabaho, patuloy siya sa paggawa ng mga tolda
na kanyang hanap buhay noong kapanahonang iyon. Wala siyang binabanggit na mga kayamanan. Wala siyang binabanggit na mga kahadlangan. Wala siyang iniisip kung hindi ang kapurihan, kaluwalhatian at pagdilingkod sa Diyos dadapa. Hindi niya itinaas ang kanyang sarili kung hindi noong nakarang linggo. Batid natin kung ano ang ating nabasa. Sinabi niya, ako ang kababababaan sa lahat ng mga lingkod ng Diyos. Kaya yung pong mga nagmamapuri, yung mga sumisigaw, yung mga nangangaral ng kapurihan sa kanilang mga sarili, Diyos ang may ganti sa inyo. Magmuni-muni sana kayo. Sana alalahanin niyo ang sinabi ni Haring David ng kanyang sabihin. At ito sana, at ito po ang aming tuwirang sinusunod. Ang sabi po ni Haring David, sa iyo, Panginoon, ang lahat ng bagay. Sa iyo, Panginoon, ang lahat ng kapurihan. Sa iyo ang kaluwalhatian. Sa iyo ang kadakilaan. Sa iyo ang lahat at lahat. Wala ka ng pupurihing tao. Maging ang sarili mo, huwag mong pupurihin. Kung hindi ang wika ni Apostol Pablo nang ako'y kahabagan, patuloy tayong pahabag sa Diyos. Totoo tayo nagkakasala. Kaya dapat, bagamat tayo nasa katawang lupa pa, meron namang sinasampalatayanan kung may isang Diyos na marunong tumingin, marunong magpatawad ng ating mga kasalanan. At sa pagpapatuloy, ano po babaga ang mga taglay ng mga hinirang ng Diyos? Ito po, isa pa pong napakahalagang puntos o dapat nating tuwirang isa puso at isa isip. Ano po baga ang tunay o ang isa pang taglay na makikita mo sa isang hinirang ng Diyos kung bakit sila'y kinapupuotan at hindi matanggap ng mga taga-sanlibutan? Ito po, babasahin na naman natin. Mula na naman po sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo sa Juan 15:21. Dadapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay gagawin nila sa inyo dahil sa aking pangalan, sapagkat hindi nila nakikilala ang sa akin ay nagsugo. Yan, isang numero 1 po, yung isang pananampalataya dyan. Kapag aming isinisigaw ng ating Panginoong Jesucristo, ay siya na nga po yung Diyos na nagkatawang tao. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Siya ang nagbibigay. Siya ang nag-aalis. Siya ang kadluan ng awa at ng pagpakahinuhod. Binabato. Ang ama ko po nung nabubuhay, madalas napapalaban sa diskusyon sa relihiyon na ito. Binabaril po ito. Ito nga po, tumatanong sa kangkungan ng tatay ko sa likod ng entablado. Bakit? Ano po ang sabi? Dahil sa aking pangalan, sapagkat hindi nila nakikilala. Ang sa akin ay nagsugo. Hindi nakikilala yung nagkatawang tao. Ano pa po ang ating mababasa sa 15:20? Alalahanin ninyo ang salitang sa inyo ay aking sinabi. Ang alipin ay hindi dakila kaysa sa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang pinag-usig, kayo man ay kanilang pag-uusigin din. Kung tinupad nila ang aking salita, ang inyo man ay tutuparin din. Kaya nga po marahil, naalala ninyo, mismo nung mga nakaraang linggo ay aking nabanggit sa inyo ng aking pasaglita ng kaunting pangangaral yung mga kasamahan ko po sa bahay dito po sa Amerika kasi nagkakasama-sama kayo sa isang apartment doon sa 3 kwarto. Bakit? Sa mahal po ng upa rito. Yung pong inuupahan namin dito sa Amerika ay $1,800 a month. 3 kwarto. Kaya po, 3 pag-aasawahan kami. Hati-hati kami. $600 po kami. Plus the maintenance of water, electricity, gas, and etc., etc., $30 po ang dagdag, kaya $630.
upang kami makatipid, upang kami patuloy na mabuhay ng kahit na paano ay naaayon sa mabuting kaugalian at kalinisan at katampatang pamumuhay dito sa Amerika. At itong mga kasama namin ito ay aking napansin na nagdarasal ng mga paulit-ulit, na ang laging pinupuri ang kanilang mga pare, na ang laging pinag-uusapan ay ang mga nagagawa nila tungkol sa kanilang relihiyon. Nang aking banggitin kung paanong tunay na kaparaanan at pinakikilala ko ang ating dakilang Diyos, kung paano dapat nasambahin at dapat alisin nila ang pagdarasal ng paulit-ulit at dapat alisin niya mga krus na yan, dapat alisin niya mga ribul-ribulto niyan at pilalis ko sa bahay yung mismong krus na inilagay nila sa aming salas. Alam po ninyo ang sabi sa amin, kinamumuhian kami, bakit daw pinakikialaman namin ang kanilang relihiyon? Ang sagot ko'y hindi kami nakikialam, ngunit sinusunod lamang ang utos ng aming dakilang Diyos. Anong utos ng Diyos? Iligtas ninyo kahit isang kaluluwa sa apoy. Kung ayaw niyong makinig, kanya-kanya nga tayong kaluluwa. Dadapatan dalangin ko ang sabi pa sa kanila, kahabaganawa kayo ng Diyos. Liwanagin nawa ng Diyos ang inyong mga pag-iisip at lubusan niyong makilala kung sino yaong isinugo at kung sino yung nagsugo. Eh wala eh. Tulad po ng nangyayari sa ating bayan. Alam ninyo, nilindol. Alin ang nilindol? Bohol. Nilindol ang Cebu, Niyanig. Pagkatapos nagkaroon ng kaguluhan sa Zamboanga. Pagkatapos dumating ang bagyong Yolanda. Alam po ba ninyo kung ano nangyayari ngayon sa bayan natin? Peste! Saan? Sa mga bukuhan. Peste! Sa maraming mga pananim sa bansang Pilipinas. So, bayang ko, anong kadahilanan nito? Magbasa kayo ng Biblia. Pahabag kayo sa Diyos. Ang wika ng banal na kasulatan sa aklat ng Malakyas. Manumbalik kayo sa akin. Mahirap po bang unawain yun? Kanino manunumbalik? Sa isang Diyos na Espiritu at sa kanyang mga katotohanan. Ito ang ninanais ng Diyos at ito rin ang kadahilanan kung bakit ang kanyang mga hinirang na lingkod. Taas na namin sinasabi, tunay, nararanasan po namin ito. Hindi kami nagtataka, maging ang aming kapatid sa laman, niyuyurakan ng aming mga pananampalatayang ito. Amen. Dapat isa ang aming paninindigan. Papasalamat kami sa Diyos. Hindi kami nagmamabrik. Tunay ang kanyang pinagpauna sa amin. Pakatandaan ninyo. Ako muna ang kanilang kinapuputan bago kayo. Amen. Salamat sa Diyos. Nagaganap po ito sa bawat isa sa kanyang mga tunay na lingkod. At ang sabi pa nga po ng banal na kasulatan, alalahanin ninyo ang salitang sa inyo yung aking sinabi. Ang alipin ay hindi dakila sa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang pinag-usig, kayo man ay kanilang pag-uusigin din. Kung tinupad nila ang aking salita, ang inyo man ay tutuparin din. Kaya nga po sa ilang mga talata at sa ilang mga tuwirang ninanais ng Diyos na lubusan sana nating maunawa ang lubos. Dahil sa sila'y mga sugo ni Kristo, sa kanilang mga ipinangangaral, yung mga tunay na hinirang, na ang Kristo ay siya nga po ring Diyos na nagsugo sa kanyang sarili upang iligtas ang bawat sa kanya ay magsisisampalataya. Nakatandaan po ninyo yan. Na ano? Na yung tunay na sugo, sinugo po talaga at pinili ng Diyos. Yun po ang ipinangangaral. Na ano ang ipinangangaral po naman? Unikong-uniko. Na ang Kristo po ay siya rin po yung Diyos na nagsugo sa kanyang sarili upang iligtas nga po ang lahat, kung baga maaari ang lahat ng tao. Dapat meron pong karakteristik, yaong lubusang magsisisampalataya. Hindi po yung maniniwala, ho. Iba po yung magsisisampalataya.
kesa sa paniniwala. Yan po yung napag-aralan natin. Upang iligtas ang bawat sa kanya'y magsisisampalataya. Sa ilang talata, tunay po baga ito na ang tunay na dahilan at kinapopotan at pinag-uusig ang bawat hinihirang ng Diyos ay sapagkat hindi nila nakikilala na ang Panginoong Hesukristo ay siya rin Diyos na nagsugo sa kanyang sarili, na siya rin po yung Ama o ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano po ang tanong natin? Tunay ba ito? Na yung isinugo at yung nagsugo ay siya rin yung Ama? Na siya rin yung Diyos na makapangyarihan sa lahat? 8:56. Isulat po ninyo ito. Kayong mga naroon sa mga paniniwala, doon sa mga pananampalatayang ang Panginoong Hesukristo ay taong-tao lamang, na ang Panginoong Hesukristo ay propeta lamang. Meron pa pong relihiyon na ganyan eh. Propeta lamang ang ating Panginoong Hesukristo. 8:56. Aklat din po ng Juan. Nagalak ang inyong amang si Abraham. Ito po, nang nasa loob siya ng templo, nang siya ay nangangaral sa mga Israelita. Ang sabi po rito sa 8:56, nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw. At nakita niya, at natuwa. Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon ay nakita mo si Abraham. 8:58, sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, na ano? Bago ipinanganak si Abraham, ako nga! Tandaan ninyo yung nasasad. Bago ipinanganak si Abraham, ako nga! Meron po ba sa talata ng banal na kasulatan na mismong ang Diyos, ito'y sinalita ni Jesus nang siya'y nangangaral sa loob ng templo sa mga Hudyo? Dadapwat, ito po ba'y sinalita rin ng Diyos, yung salitang ako nga? Basa dito po sa Exodo, sa 3, at ang versikulo po ay 13 hanggang 15. Babasahin po natin. Ito po, nung si Moses po ay tinawag ng Diyos upang kanyang padala sa Ehipto. Pakinggan po ninyo ang ating mababasa. 13. At sinabi ni Moses sa Diyos, narito, pagdating ko sa mga anak ni Israel, at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang, at sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila? Ang tanong ni Moses sa Diyos. At sinabi ng Diyos kay Moses, ako'y yaong ako nga! Sino ngayon ang sasampalatayanan natin? Mismong Diyos sinabing ako nga. Mismong ang Panginoong Jesucristo nagsalita ng ako nga. Kaya nga't nang sabihin pa rin sa aklat ng 8:30, ako at ang Ama ay isa. Hindi mo pa ba matanggap ang katotohanang sinalita ito ng ating dakilang Diyos? Saan paroroon ang iyong pananampalataya? Mga kapatid, tunay po, itong pinag-aralan natin ito, sana ipatuloy na magtumibay sa atin ang katotohanan. Ang ating dakilang Panginoong Jesucristo, siya rin ang Ama, siya rin ang tuwirang nagkatawang tao. At dahil sa sinabing ito ng ating Panginoong Jesucristo, ano po ang nangyari sa Kanya? Ano ang ginawa sa Kanya ng mismong mga Hudyo? Dito sa 8:59, huling talata, sila ngayon nagsidampot ng mga bato upang ihagi sa Kanya. Dadapot nagtago si Jesus at lumabas sa templo. Ganyan po ang mga lingkod ng Diyos. Kami po, hindi kami mga nagyayabang. Kung nakakatikim kami ng mga alipusta, kung kami nakakarinig ng mga maanghang, ano po ang aming sinasabi? Tandang-tanda ko po ang sinabi ng aking lola noon, ng lola Pasya ko po sa Malabon, nung siya'y nabubuhay pa. Ako ay nagpapasalamat, sapagkat ako ay kanyang niliwanagan, sapagkat dahil sa aking pagkakilalang ito,
Marami akong kamag-anakan na itinakul ako. Hindi na ako binibisita, hindi na ako pinupuntahan. Naalala ko ang mga talatang ito, tunay nagpakahayag ang Diyos sa aking lola. Lampunin niyo ang lola ko nang namatay, hindi ko siya pinupuri, dapat binabanggit ko lamang nasa isip ko, nasa aking kaisipan pa hanggang ngayon. Nang namatay po ang aking lola nang siya'y nahihiga, akap-akap niya ang Biblia nito at ang namumutawi sa kanyang labi ay ang laging Panginoong Hesus Kristo. Tandang-tanda ko pa ang aking lolang iyon na tunay na namatay, tunay na nanatili, tunay na nagtiis, dadakwat sa kanyang kaparahanan. Patuloy na ipinangaral niya maging sa kanyang kaapu-apuhan ang isang tunay na paglilingkod at pagkilala sa ating dakilang lumikha. At sa ikatlong bahagi po mga kapatid, iwanan ko po kayo ng katanungang, ano po ba naman ang kalagayan na ipinakikilala ng kanyang mga apostol na mga hinirang tungkol sa kung sino ang Panginoong Hesukristo na kanilang pinapanginoon, na siya ring dahilan at sila'y kinamumuhian ng mga taong sanlibutan. Ito po ang ipaglilingkod ni kapatid na si Rilo Gonzales Jr. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo na nagkaloob sa atin ng banal na umagang ito upang sa ating unang napakinggan ay dumating ang kanyang mga katotohanan. Sa iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, marahil ipinagtataka ninyo, o konti naman kayo, bakit kayo nangangaral pa? Wala naman kayong kapilya, wala naman kayong templo, sa bahay-bahay lang kayo, kawawa naman kayo. Sa katotohanan po, nagaganap po sa amin itong ating paksa na ang wika sa San Juan 15:18, kung kayo'y kinapopuotan ng sanglibutan, ay inyong talastas na ako muna ang kinapopuotan bago kayo. Kung inyo pong nalalaman ang kasaysayan ng Panginoong Hesukristo, nang magpasimula po siya ng pangangaral, talaga pong hindi naman po marami ang kanyang nakasama. 12 ang kanyang tinatawag na mga ministro, yung apostol na nakakita. Nahulog pa yung isa, pinalitan nga ni Matias, na isang diakono na maibigin din naman sa mga gawang kabanalan. At maging ang kanyang mga kababayan, yung kanyang mga kamag-anakan, bilang Israelita sa angkan ng kahudyuhan, itinakwil nga po ang Panginoon. Sinigaw nila sa hukuman ni Pilato na ipako sa krus at pakawalan si Barabas. At habang ang Panginoon ay nangangaral, napakarami pong intriga. Marami po ang ibig siyang pasamain. Nariyan ang siya ay tuksuin, na para bagang sinasabing, ikaw ay hindi dapat mangaral, anak ka ng kalpintero. At saka ikaw ay anak ka sa pakikiapit. Kamukha ng nakalipas na Huwebes yung sermon natin. Mga kapatid at mga magulang, sinabi ng Panginoong Hesukristo sa mga Hudyo na kababayan, kung kayo ay mga anak ni Abraham, hindi ninyo ko dapat babatuhin.
Hindi ito ginawa ng inyong ama sa akin. Isipin niyo yan, no? Yung huling talata na binasa ni kapatid na Prospero, yung sermon ng Panginoong Yesus sa loob ng templo ng Jerusalem. Sa kanyang kapitulo 8, versikulo 56 hanggang 59, nagalak ang tatay ninyo. Nagalak ang tatay ninyo na si Abraham, na makita niya ang aking araw, nakita niya ako, at siya ay nagalak. Mga kapatid, dito, pinipilit ito na iliko ng mga iglesia ni Kristo. Meron pong iglesia ni Kristo, ang paniniwala si Kristo'y tao. At ang mga iglesia ni Kristo, mga Hudyo. Nagalit ang mga Hudyo, ang mga iglesia ng tao. Wala ka pang 50 anyos, sasabihin mo, nakita ka ng tatay namin? Mga kapatid, ilang daang taon ang pagitan ninyo? 1,000 tao. Mahigit 1,000 tao. Sasabihin mo, nakita ka ng tatay namin? Sinabi ng Panginoong Jesucristo, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, bago yung tatay ninyo, ako nga. Isipin ninyo sa loob ng templo, mismo ng Jerusalem, itong mga salbahing mga iglesia ni Kristo na ito, na mga ang pananampalataya si Kristo'y tao, dumampot ng bato, pupukulin ng Panginoong Jesucristo, ang ginawa ng Panginoon, lumabas, nagtago sa kanila. Mga tagapakinig. At ganyan po nangyayari sa amin. Kaya kami po, sinabi namin sa inyo, hindi po kami nakikipagdebate. At kung kami may binabanggit na iglesia ni Kristo na tao, talaga namang may iglesia ni Kristo na tao. Hindi ba maraming iglesia ni Kristo? Ang pananampalataya, si Kristo'y tao. Meron namang iglesia ni Kristo, sa ibabaw daw ng bato, si Kristo is propeta lang. Si Kristo'y sugo lang. Si Kristo'y pinagkalooban lang ng kapangyarihan. At iba pa ang Diyos. Hindi ba napakaraming iglesia ni Kristo? Kayo na nakakaalam. Mga kapatid, sa inyong mga kinaroroonan, baka kayo'y kasama ng iglesia ni Kristo o iglesia ng Diyos na si Kristo'y tao, na si Kristo'y propeta, na si Kristo, mga kapatid, ay utusan lamang ng Diyos. Datapwat, ito nga po ang dahilan ng pagpapatunay sa huling araw na kung ang kanyang mga anak sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, kami, kung hindi kami tinatanggap ng aming, kahit na kapatid namin sa laman, may kapatid kami, iglesia ni Manalo. Ayan, kapatid, alam ba ninyo, sabi sa amin ng kapatid namin sa laman, huwag na kayong mangaral, Junior. Huwag na kayong mangaral, Prospero. Ang sagot po namin sa kapatid namin, susunod muna kami sa Diyos bago kami sumunod sa inyo. Wala daw kaming nalalaman. Talaga namang wala kaming nalalaman . Meron ba kaming itinuro na nalalaman namin? Ang nagtuturo, ang nangangaral, ang nagsasalita, ang Panginoong Jesucristo. Hindi naman namatay ang Panginoon . Kung ito'y mahirap ninyong tanggapin, ang wika ng Panginoong Jesucristo, kung hindi ninyo matanggap na ang Panginoon ang nangaral ng isugo ng Diyos, mga kapatid, si Moses sa Israel, sa bansa ng Ehipto, ang Diyos mismo nagsasalita sa bibig ni Moses at ni Aaron. Baka hindi nyo naiintindihan yan. Sa tao, mahirap itong unawain, mahirap intindihin, pero sa Diyos ay walang imposible. Kaya sa araw at oras na ito, hindi si Cirilo, hindi si Prospero ang napakinggan ninyo, ang salita ng Diyos. Mula sa mga banal na kasulatan. Sinabi nga ng Panginoon, hindi ako naparito para magdala ng kapayapaan. Ang dala ng Panginoon ay taba, para papag-awayin ang ina sa anak,
ang ama sa anak, mga magulang, ang biyanang babae sa kanyang manugang. Kaya nga sa bahay namin, sa aming angkan, sa Gonzales clan, hindi po kami hipokrito sa inyo. May mga hipag ako, sarado katoliko, minumura kami. Nagagalit sa akin. Huwag mo na kaming pakialaman, Junior. Dito na ako mamamatay sa pagiging katoliko. Ang sagot ko naman, bahala ka sa buhay mo. Sino tinakot mo ako? Magpasalamat kayo, nakakarinig kayo ng katotohanan. Mga kapatid at mga magulang. Kaya, kinamumuhian ako, si Prospero, ang Iglesia ng Diyos kami. Kaya kami kinamumuhian, hindi kami nakikisama sa pagbubutil ng rosaryo, sa pagtuturok ng kandila, sa pagtawag kay Birhen Maria, sa pagsamba, sa mga pagpaparangal sa mga obispong karangalan ng gusto't kayamanan ninyo. Sa alapian, napakaliwanag ng sinabi sa Aklat ng Mga Gawa, nang isugo si Apostol Pablo sa kahintilan ang wika ng Panginoon, na sa kanila'y iningatan kita't iniligtas at isinugo kita sa mga hentil para pakawalan mo sila sa tali ni Satanas. Ayan! Para alisin mo sa kadiliman. Nang araw po, nasa kadiliman din kami. Noong araw po, nasa kamay kami ni Satanas. Nang ang aming ama na si Cirilo Gonzales Sr. at ang aming ina nasa iglesia ni Manalo. At mga kapatid, yan ang katotohanan. Kahit na kapatid ko sa lama, sino ka magpapatigil sa akin? Sa iyo ko ba tinanggap ang aming katungkulan bilang tagapangaral? Nakita ninyong binanggit ni kapatid na Cirilo, ni kapatid na Prospero, mula sa Biblia, hinirang niya ang 12. At ang wika ni Apostol Pablo, paano sila magsisipangaral kung hindi sila mga isinugo? Ngayon, tatanungin niyo kami, Cirilo, Prospero, isinugo ba kayo? Mga kapatid, meron ba kayong narinig sa amin kami isinugo? Ba't kayo nangangaral? Ba't kayo nangangaral? Mga kapatid, bakit nga kami nangangaral? Kami po ay katawan ni Kristo. Kami ang tinatawag na sugo sa huling araw. Efeso 3:10. Basahin ninyo. Efeso. Upang sa pamamagitan ng iglesia. Ano bang iglesia yan? Yung binayaran ng dugo ng Panginoong Jesucristo, Aklat ng Mga Gawa 20:28. Yung binili niya ng kanyang sariling dugo, ito ang sugo sa huling araw. Hindi yung iglesia ni Kristo na tao, dugo ng tao, tayo ng tao. Hindi yan ang sugo. Kaya hindi kami nagpaparangal kung sino-sinong tao. Dito sa iglesia ng Diyos, wala kaming obispong tao. Wala. Walang matuwid, wala kahit isa. Salamat sa Panginoon. Nagaganap sa amin ang kanyang sinabi, hindi kami hihigit sa iyo, Panginoon. Kung ikaw ipinagsakdal, kinaladkad sa mga hukuman, ibinilanggo, ipinapako sa cross, nakahanda kami. Mga kapatid, salamat sa Panginoon, lalo kaming makakatiyak ng kaligtasan. Kaya yan po ang dahilan. At ano nga ang pinakapuntong dahilan? Kung bakit kinamumuhian ang mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, higit na nga ang nasa Los Angeles, California, na nagtuturo ng katotohanan. Ibig ko malaman ninyo lahat, hindi kami kaanib sa iglesia ng ibang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus daw, pero ang mga obispo, 2 asawa. Hindi kami kaanib sa dating daan na nakikipagdebate parang sabungan. Hindi kami kaanib sa ibabaw ng malaking bato. Walang bato-bato dito, mga kapatid. Hindi kami kaanib kung sino-sinong mga pangalan ng mga relihiyon. Iglesia Cuatro Cantos, Iglesia Universal, Iglesia Katolika. Wala! Iisa lang ang iglesia na kinaroroonan ng mga apostol at ng ating Panginoong Jesucristo na kanyang pinangangasiwaan hanggang sa huling araw.
mga kapatid at mga magulang. Ano nga ang pinakapuntong dahilan? Dahil nga po, hindi nila nakikilala kung sino ang nagsugo sa Panginoong Hesukristo at kung sino ang Kristo. Sa atin, ito po, basahin natin, huling talata na ating mapapakinggan. No? Pakinggan natin ang testimonyo ng mga apostol. Katulad po ni Apostol Juan. Unang Juan, 1:1. Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig. Bakit sinasabi ni Apostol Juan narinig? Alam ba ninyo ibig sabihin ng salitang apostol? Sa Griego, apostolos. Testigo na nakakita at nakarinig, nakasama. Kaya tinawag na apostol Hindi naiintindihan ng maraming tao yan Mga magulang at sa huling araw na ito, meron pang relihiyon nagsasabi, meron silang apostol na buhay Sino yan? Yung mga Mormons. Magtanong kayo sa Mormons. Totoo ba sinasabi ni kapatid na si Rilo na may mga apostol ko Oo, totoo. May 12 apostol kami sa Utah. Nakikipag-usap sa Diyos. Yung apostol, yung nakakita. At saka ito namang mga saksi ni Jehovah. Di ba ibig sabihin ng saksi, apostol din? Nakita ba ninyo ang Panginoong Jesucristo? Hindi po. Ano nakita ninyo? Yung po ang tawag sa amin saksi kami. Sinungaling kayo? Ngayon magagalit kayo sa akin. Yung aming nakita, yung aming narinig, nakita ng aming mga mata. Isipin ninyo itong affidavit na ito yung affidavit Ibig sabihin ng affidavit, pagsaksi sa katotohanan. Pinatutunayan. Yung aming namasdan nila. Di ba 3 taon kasama nila ang Kristo? Nahipo! Hindi ba si Tomas? Sinabi ng Panginoon, Tomas, halika. Pagkatapos ng 8 araw, unang pagbisita ng Panginoon, wala si Tomas. At sinabi ni Tomas sa 11, malibang makita ko, hindi ako maniniwala. After 8 days, dumating ang Panginoon, Tomas, halika. Hipuin mo. Nahipo niya ang sugat sa tagiliran, sa daliri, sa mga paa. Panginoon ko at Diyos ko. Ang sabi naman ng mga iglesia ni Manalo, nakakita raw ng multo. 2 ulit na maroon. Lumusod ng pintuan, bumati ng kapayapaan, tapos sasabihin nyo Nagulat daw. Nagulat! Bakit hindi nun siyempong bumati ng Panginoon? Ang Panginoon ang kapayapaan ng sumainyo. Panginoon ko, Diyos ko, nakakita ng multo. Bakit naghintay pang kausapin siya? Tomas, halika, hipuin mo. Ito yan Panginoon ko at Diyos ko. Alam mo ba ninyo? 12:4 ng Daniel. Alamin mo, Daniel, isarado mo na ang aklat, tatakan mo ang aklat. Sa huling araw, ang karunungan, tatakbo ng parot parito, ang karunungan ay lalago. Ito na po ang tinutukoy ni Propeta Solomon, may panahon ang bawat bagay sa silong ng langit. Ito po ang panahon ng karunungan. This is the years of what? Information technology. Information, karunungan, kaalaman, wala nang hindi mabubulgar. Yung aming nakita, yung aming narinig, nahipo tungkol sa salita ng buhay. Sipin niyo yan. Nahipo namin, nakita namin, nakasama namin. At ito ang ibinabalita namin sa inyo. Alin yan? Tungkol sa salita ng buhay. Salita pala. Salita nahipo, salita nakita. Salita nakasama. Bakit nga salita? Alin yung tinutukoy na pinatutunayan niya na nakasama nila ng 3 taon? Uno-una ng San Juan. Nang pasimula ay berbo. Ano ba berbo? Salita. Ang salita, sumasa Diyos. Ang salita ay Diyos. Ano itong Diyos na ito? Siya ang gumawa ng lahat ng mga bagay. At anuman sa mga nagawa, hindi nagawa kung wala
siya. Sino kung wala yung salita? Itong pinatutunayan namin sa inyo. 1:2 ng unang 1. Ang buhay ay nahayag. Nakita namin. Isipin mo, nakikita ba ang buhay? Makikita ba ang buhay? Mga kapatid, hindi mo makikita ang buhay eh. Nakita mo ba ang buhay sa akin? Paano mo nakita ang buhay sa akin? Gumagalaw ako, buhay ako. Di ba? Aming nakita. Pinatutunayan namin, sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay. Ang buhay na walang hanggan. Nakasama ng Ama at sa amin ay nahayag. Yung buhay, yung berbo, yung gumawa ng lahat ng mga bagay, makinig kayo, kasama daw ng Ama. Nakita ba ng mga apostol yung Ama? Paano nila nakita? Sa pananampalataya nila. Kanino? Sa ating Panginoong Jesucristo. Ay, hindi ba totoo yan? Ako at ang Ama ay iisa. O yan, kapatid na si Rino, binabago mo ang talata eh. Kasama ika ng Ama. Sa makatwid, dalawa sila. Eh, ano ang sinabi ng Panginoong Jesucristo? Ako at ang Ama ay iisa. Eto na naman tayo. 1 + 1 = 1. Mahirap bang intindihin yun, mga kapatid? 1:3. Yung aming nakita at narinig, siya rin aming ibinabalita sa inyo. Eto, bakit? Upang kayo naman magkaroon ng pakikisama sa amin. Eto po, wala nga pong makisama sa amin eh. Eh, yung bang kapatid naming babae na iglesia ni Manalo, makikisama ba sa amin yan? Eh, hindi. Eh, mas marami pang pagpupurit, pagpaparangal do sa kanilang obispo yun eh. At sa mga ministro, kaysa sa Panginoong Jesucristo, sa Ama pa. Hindi makikisama sa amin niya. Mga kapatid, oo. At tayo'y may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. At ang mga bagay na ito aming isinusulat, kaya napasulat eh, upang ang ating kagalakan ay malubos. Ngayon, huling-huling talata. Diretsuhin mo na, kapatid na si Rilo. Paano pinatutunayan ng Biblia? Hindi ako, hindi si Prospero. Na ang dahilan kung bakit kami kinamumuhian ay ang pananampalataya namin. Ang Ama, Anak at Espiritu Santo, siya rin ang Panginoong Jesucristo na isinugo niya sa kanyang sarili para maging tagapagligtas. Unang 1:5-20. Ito po. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Ayan. Nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos. At tayo, binigyan niya ng pagkaunawa. San Juan 13:15. Ay, hindi ba totoo yan? Sinabi ng Panginoon, kayo'y iniwanan ko ng mga halimbawa. Ano ba ibig sabihin ng halimbawa? Example. Bakit napasulat ang example sa ikatututo natin? Kayo'y iniwanan ko ng halimbawa upang gawin din naman ninyo sa isa't isa sa inyo. At upang makilala siya na totoo. Tuloy natin, 5:20. At tayo nasa kanya na totoo. Sa makatwid ay sa kanyang anak, eto na, si Jesucristo. Eh ano ba si Jesucristo? Ito, si Kristo Jesus, ang tunay, the true God, at ang buhay na walang hanggan, and life eternal, Jesus Christ, the Son of God, the true life, and the true God. Mga kapatid, mahirap bang is it very hard to understand? Ito ang tunay na Diyos. Ang buhay na walang hanggan. At sa 5:7, there are three that bear record in heaven. The Father, the Word, ang Verbo, and the Holy Ghost, ang Espiritu Santo. These three are one. Amen. Ito ang dahilan kung bakit hindi kami tanggapin ng mga taong sanglibutan. Bakit hindi kami taga-sanglibutan? Bakit? Eh, yung mga taong sanglibutan, si Kristo'y tao, ang obispo nila ay anghel, yung iba naman mga Trinitarian, tatlo ang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Mga kapatid, yung iba naman, si Kristo'y propeta lang, taga-sanglibutan kayo. Bakit?
Nakikita pa ninyo lahat ng mga materyang bagay sa lupa. Hindi nyo nakikita ang pagka-Diyos na kay Kristo Jesus. At ito nga po ang dahilan kung bakit kami kinamumuhian, sapagkat hindi kami nakikiisa sa mga taong sanglibutan sa lahat ng mga gawa ng laman na kanilang ginagawa, mga pagsamba sa Diyos-Diyusan sa mga larawan. Bakit kami natatakot makiisa sa kanila? Ang wika ng Panginoong Jesucristo, huling talata 8:24 at 27 ng San Juan, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kapag hindi kayo sumampalataya na ako nga ang Ama, hindi nila naunawaan ang tinutukoy ni Kristo at siya nga ang Ama tungkol sa Ama, mga kapatid. Hindi nila naunawaan si Kristo, siya rin ang Diyos. Kaya po hindi kami matanggap At kami naman, hindi naman kami makikiisa sa kanila. Bakit kami makikiisa sa kanila? Dahil sila kapatid na si Rilo, kapatid mo sa laman yun. Ano ngayon? Maski ba tatay ko siya? Maski ba nanay ko siya? Kahit na asawa ko, maski si kapatid na Rosita. Kung ang pananampalataya niya si Kristo'y tao, ay magkakahiwalay kami. Magkakahiwalay kami sa pananampalataya, sa paglilingkod, mga kapatid at mga magulang. At kung itakwil naman ako ni kapatid na Rosita, iwanan ako, ay bahala siya sa buhay niya. Bakit? Ang hindi magtakwil ng kanyang sarili, kahit na ako, pag hindi ko itinakwil ang sarili ko, alang-alang sa katotohanan, impyerno ako. Ang hindi makapagtakwil ng ama, ng ina, ng mahal sa buhay, hindi karapat dapat sa akin. Kaya ito ang aming paninindigan, ito ang aming pananampalataya. Wala kami itinatago sa inyo. Ito nawa ang ipagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Panginoon magmula ngayon magpakaikilman. Amen. Muli tayo maghahandog sa Diyos ng isang may Espiritong awitin. Kikiusapan kong pangunahan tayo sa panalangin na may pagpapasalamat ni kapatid na Glenda. Maghahandog ng abuloy si kapatid na BJ. Tatayo tayo. Aawitin natin ang numero 3 sa ating imnaryo. Unang estrofa po lamang. Dalangin madalisay kayang pinakikinggan Diyos na pinakadakila, pinakamakapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang nag-iisang Diyos na aming sinasamba, pinupuri, niluluwalhati sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Panginoon po namin Diyos, salamat po sa buong isang linggong binigyan ninyo ng kapayapaan ang buhay ng bawat isa sa amin. Muli po kami nagkasama-sama rito sa bahay-sambahang ito at kami po'y nagagalak na nag-awalay ng mga awiting nagmumula sa aming mga puso at nakinig ng iyong mga banal na aral. Amen. Nawa po Panginoon, itong mga bagay na ito po'y maging kaaya-aya sa iyong banal na harapan. Siya nga po. Panginoon po namin Diyos, pong umagay, lubos-lubos po ang aming mga pasasalamat
Maluwalhati po kaming nakarating dito sa bahay-sambahang ito. At salamat po rin, Panginoon, at dinadagdagan mo po ang mga buhay at kalakasan ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, at pinatitibay at pinalalakas mo po ang aming pananampalataya na minsan mo pong ibinigay sa amin. Amen. Salamat po rin, Panginoon, sa banal na salita mo na narinig namin ngayong umaga at nawa po, Panginoon, ay maging pagkain ng aming mga kaluluwa. Amen. Kalakaran namin ito habang binubuhay mo po kami dito sa magulong sanlibutan. Salamat po rin, Panginoon, sa mga pagpapalang ibinibigay ninyo sa amin sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Panginoon, kami po yung mga tao lamang at kami po yung nakakaisip minsan po at nakakagawa ng hindi nakakapagsalita ng hindi kasang-ayon sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, patatawarin mo po ang bawat isa sa amin. Siya nga po. Pakalinisin mo po at kami pakabanalin. Amen. Lagi mo po kami pangungunahan, Panginoon. Panginoon, ngayon pong umagay dinadalangin namin sa iyo na nawa po, Panginoon, ilalayo mo po kami lagi sa mabibigat na karamdaman, Amen. sa masasamang tao, sa masasamang espiritu at sa kamay po ng hostisya. Panginoon, ngayon pong umaga dinadalangin ko po sa iyo ang 2 taong kinasangkapan mo po ngayong umaga. Nawa po, dagdagan mo po ang buhay at kalakasan nila. Dagdagan mo po ang talino nagmumula sa iyo at ang iyong mga banal na aral po po, Panginoon, ang kanila pong mga salita ay magkaroon ng bisa at ng mga tao ay maraming mga tao makikinig at lubos nila itong maunawaan. Amen. Nadalangin ko po rin sa iyo, Panginoon, na kung paano mo po kami dinala dito ng maayos, gano'n mo po rin kami ibabalik dito at nawa po makapakinig uli kami ng iyong mga banal na aral. Amen. Lagi mo pong bibigyan ng kapayapaan ng loob at labas ng aming mga tahanan. At nawa po, Panginoon, ay kakasangkapan ka po ng mga taong tutulong sa amin, Panginoon. Dinadalain ko po rin sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatiran na may karamdaman. At aming mga kamag-anakan, Panginoon, na kung may karamdaman sila, Panginoon, nawa po Panay po yung pagpalang kamay at pagalingin mo po sila at nang makasama namin sila ditong pupurit luluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Amen. Nadalangin ko po rin sa iyo, Panginoon, na ang aming mga dalangin na ito, Panginoon, inyo pong patatagusin sa iba't ibang dakon ng aming mga mahal sa buhay. Siya nga po. Inyo po silang laging iingatan, gagabayan, at inyo po silang pagpapalain. Amen. Nawa po ang lahat ng ito'y makarating sa iyong kaitaasan. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay dinadalahan ko po sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, Diyos at dakila namin tagapagligtas. Amen. At ngayon, sa pagkasangkapan ng Diyos, sa kanyang hamak at walang kakabu-kabuluhang alipin, tanggapin nating mga magkakapatid sa umagang ito ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu,
ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa umagang ito, hanggang sa ating mga kabiyak ng puso, sa ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa lama, sa gagawin nating paglalakbay pauwi sa ating mga tahanan, sa paghanap natin ng ating mga ikabubuhay sa araw-araw, sa lahat ng ating mga kaibigan na nakikipag-aral ng mga salita ng Diyos, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakayi kailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin mga kapatid, purihin ang pangalan ng Panginoong Hesu Kristo. Ako kay Jesus sa hawak sa aking kahingaan. Si Jesus ang pag-asa at timbulan. Wala nang ibang ngalan dapat tayong pagsaligan. Diyos Kristo, Jesus tunay na tunay.